Yun mga ka-best friend. At welcome back dito sa ating channel. Sa video ito mga ka-best friend, meron tayong pag-uusapan patungkol dito sa chariot na yun, isang kaalaman na naman, isang troubleshoot, isang problema na nangyari sa ating chariot. So yun, makakausap natin ng isang veteranong mekaniko. Okay na po, dito na po. Okay po. Yan, veteran na mekaniko. Yun, kausap natin ngayon. Oh, yan. Anong... Ayun na, yung bigas mo. Yung bigas mo. Oh, salamat. Ito kasi kapatid natin na road dealer siya na isang Rusi Roser din. Ayan, kung bakit gustong gusto ng Rusi. Ito kasi yung kapatid, itong kanyang knuckle bearing ba tawag dito? niyang cone bearing. Cone bearing, oo. Yung sa akin kasi problema doon, wala pang 3 taon, sira na. Ayun. Yun na isa na pag-uusapan namin kay pagbaba ko. Babaklasin ko to ngayon. Oo. Kasi yan talaga, hindi pwedeng, ang lahat ng bigat kasi nandito eh. Oo, dito sa harap. Sitwasyon. Oo. Nandito sa nakayuko siya, nandito sa kanya lahat karga. Karga, oo, kaya nga pala. Ngayon, kung walang supply na grasa yan, nababasag yung Pinaka-housing. Housing. Oo, housing ng bearing. Tapos, madisgrasa pa yung driver dahil magkakipag-away muna kayo bago liliko. Oo, ang tigas nga. Pwede yun. Sabi ko wala pang 3 taon. Oh, ganito yun ha. Sira na. Di ba mahirap ito tanggalin? Ito. Ito, talihan mo ng lubid to. Uy, naku, ang hirap pala. Dito, ilagay mo sa Saan? kung may beam ka, katulad ng ganyang beam, Oo. o kaya Gemelina, ibibitin mo to doon bago Naku. tanggalin to. Kung wala kang jack. Ay, hindi kaya ng basta-basta jack, huwag kang magkumpiyansa. Oh, bakit? Yan. Kailangan Kailangan may lubid ka talaga. may lubid ka talaga dapat. Oo, madisgress, maputulan ka niyan. Ang hirap pala, ano? Mababasag lahat yan. Ngayon, anong bearing na nakasalpak dyan? Yung ball bearing o knuckle? Ano siya, ball bearing. Ball bearing siya. Yun ang talagang original na nakasalpak dyan. Anong maganda gamitin? Ball bearing o knuckle? Tika, parang ball bearing o roller bearing. Roller bearing ang nakalagay dyan. Kasi ano yan eh. Baka yun ang binigay nila. Mas maganda knuckle bearing, no? Oo. Ngayon, ang importante dyan, kung mari, pamasin shop mo to, Saan? palagyan mo ng bubutasan mo to ba? Uy, ayun, maganda, no? O palagyan mo ng Fittings. Sa grasa. Oo. Yun ang ilalagay dyan. Maliit lang. Hindi ba masasira yung Hindi. Kahit handbrake lang. Handbrake. Hand pump lang. Kaya yan eh. Kasi wala tinan mo, wala. Wala talaga, walang lagayan. Wala yan. Ang ginagawa ko kasi dyan, ini-improvise ko Oo. para hindi masira yung bearing. Oo. Para laging may grasa, no? Lagi may grasa. So, ganun na talaga, pabutasan dito. Tapos lagyan ng fittings. Tapos ano yung pupunuin? 8 lang yun eh. 8 lang sukat na. Paano yung pupunuin ng grasa to? Pupunuin to ng grasa? Pag makita mo yan na umaangat na dito, lumalabas dito yung grasa, ibig sabihin puno na. Hindi ba masira yung ano yan? Hindi. Pag may grasa, yan ang hindi nakakasira. Ay, Ngayon, okay. Yan, masisira yan. Bakit? Kinakalawang. Nakalawang kaya nga, no? Oo. Yung chariot ko, grabe. Hirap Tigas, ka. antigas talaga. Ganituin mo, yun pala, yung bearing, durog-durog na. Diring yan. Durog. Alam mo ginagawa ko dyan, Paano? lubid lang katapat. Tinataas ko lang, di ba? Pag angat mong ganyan, tataas, mahuhulog na ito. Oo. Kasi tatanggalin mo malaking nut dito. Ito may malaking nut yan dito eh. Tatanggalin mo to yung nut dito. Ito Malaki. muna. Oh, yan muna. Tapos, Isya 8. 8. Tapos ito malaki ang nito. Yan ang tatanggalin pa. Tatanggalin. Bago itong meron pa tinatawag na... Ano tawag dito yung sa latas? Lock niya mismo. Yun ang tatanggalin. Tatanggalin niya. Pakaliwa. Na yan. Ay, okay. Minsan sinisil-sil ko nga lang, dandaan lang, baka masira. Tapos, Yun na. Pagkaangat mo nito, tataas ngayon to. Yung gulong niya, mahulog na yan doon. Pagkahulog doon, lagyan mo na ng grasa. Kamay-kamay. Okay, balik tanggal din tong ano. Tanggal ito. Matatanggal to. Okay. So, kasama na. Yan lang, ito lang tatanggalin. Yung baba, kaya lang. yung baba elder, hindi natatanggalin yung baba. Hindi na. Ito lang. Tapos angatin lang to. Tangatin lang. Ganun lang. May jack ka. May jack. Pero ang jack hindi kaya basta-basta na. Kasi yung space niya dito malito. Yung jack doon pang 1 tons eh. Ay, yung crocodile. Crocodile yun. Pwede. Ayun. Pwede yun dito, di ba? Crocodile jack. Halimbawa, tanggalin mo muna to. Pero nakapasok na ang jack doon. Sa baba na. So, pag natanggal na ito, bago mo jackan, makikita mo na tumataas ito. Maiiwan yung gulong na Naiwan yung gulong. Ito. kasama yung telescopic. Anong magandang brand? China brand rin? Kasi puro China to eh.
O wala nang hindi China ngayon. Puro China lahat yung pyesa niya, kahit yung mga sa makina. So, kumusta? Tanungin mo sila, nagawa na ba nila yung sinabi ko tungkol sa vlog? Doon nga sila nagpa-problema kasi hindi sumigo. Hindi kumasya daw yung black pagbuo. Hindi, halimbawa, di ba ito 175 to? 175 yan. Magkasa yung 150 dyan. Kasi dyan 150. Kasi yung black. Mang kinuha niya. Yung black. Ito welder, ano to? Ba't tumatagas? Ano to? Langis yan? Yan talaga pag nagkaedad na. Yan ang pinakaano kasi niya, yung supply niya, yung nagsusupply ng langis. Nag-overheat na ba to? Hindi ba? Ay, parang hindi pa naman. Hindi pa naman, no? Ito, ang problema talaga nito una. Ano problema niya? Nag-overflow siya. Gasolina. Ang karburador niya. Ang ibig sabihin nun, yung kanyang delivery valve. Problema. Yung delivery valve niya, hindi na maluwag na. Ay. Kahit na nakapundo, sige tulo. Kaya nagkaroon ng... Lumulusot yung doon, gasolina. Ito, malabas Ayan nagbabasa Ay, kaya pala, no? Kaya ang takaw sa gas, ang ginawa ko, talagang pinagtyagaan ko. Ninawa naman ako sa mga kapatid natin na niya naiwan yan. Sige daw, isara. Sabi naman, hindi naman kasi kailangan isasara dapat yan. May problema ang iyong Karburador talaga, no? Okay. Ang pagpatipid niyan, yung floating, itataas mo lang ng konti. Pag testing mo doon sa gas, may arrow doon, yung pinaka-label, doon lang, lumalagpas na. Kaya, lasinggo ito. Tignan mo, paano nakaigit. Umilis mo na, brum-brum ka na, baka. Abutan kayo ng ulan, thank you sa advice, Ganda yun. Maganda kasi, talagang sure ball. Ayun, may natutunan naman tayo kay veteranong mekaniko. Yun, one click lang. Galing. Ganon yung tamang pag-start, no? Kailangan ganyan lang muna. Itako agad. Kasi hindi pang circulate yung langis. Gas-gas na yung piston. Nata na. Ganun pala. Bibigay piston ring. Yan mga ka-best friend. Ganun lang yung idea na binigay sa atin. Pero marami tayong natutunan kasi yung ating chariot wala pang 2 taon. Sira na yung knuckle bearing. Nagpipray muna sila bago umalis talagang para sa safetyness. Sige. Gamitan ko na ng to. Logger na. Kasi marami ang karga. 120 bigat ito. Paano ba gamitin yung logger niya? Ang logger, ang paggamit ng logger, pagdating sa highway, alam mo naman kaya tinatawag na logger, pinakamaliit na gear. Gagamitin mo sa highway, mabubugi yan, kailangan emergency lang. Emergency lang, no? Mga ganun, akyatan talaga pag ganun. Sabihin niya, ay, mas maganda to, kargaan. Hindi po. Sige, fight. Larga na. Okay. Okay, atras. Yun, ang dami nila, Migit sila 10 sa chariot. Daming karga. Hi. Ito mga ka-best friend, yung problema sa chariot natin na ginagamit lagi. Medyo matigas yung manubela niya dahil yung kanyang bearing dito sa baba ay nasira na ata yung kanyang house bearing. Kaya ang tigas po ikutin. So baka wala na rin po grasa itong loob niya. So yan, at nakakalungkot na dahil ito yung nangyari sa ating chariot dito. Nakakawala ng gana mga ka-best friend. Ayun, wala pa itong 2 taon na ginagamit natin. So may another issue na naman itong chariot. So ito yung issue niya na common din nangyayari sa katulad nun. Ayun yung chariot na cargo type, yun din mangyayari dito, katulad din dito. Yung kanyang bearing sa knuckle o yung sa dyan, basta dyan. So natutuyuan lagi ng grasa.
Yung dati siguro ay nung nag-assemble sila nito ay konti lang yung grasa na nilalagay, kaya natutuyuan lagi, katulad doon natuyuan ang grasa, nasira yung house bearing. So yan, ganun din ang nangyari dito. So hindi ko pa tapos ito mahulugan, pero nasira na at hindi magagamit dahil napakatigas ng handlebar. Pag iniikot natin, pumapalag yung manobela nya dahil yung bearing hindi tumutugma yung bukod. So yun, nakadismaya nga lang kasi nga tagal natin nga hinulgulugan to para magamit. Tapusan ito rin pala yung mangyayari sa chariot natin. So nagastos naman tayo dito mga ka-best friend. Gumastos na nga tayo dito. Gumastos tayo dito sa cover. Ayan, gumastos tayo sa makina. Nagastos pa tayo doon sa kanyang bearing na napakamahal. Abot pala yan ng 5,000 papayos niyan. So labor nila, mahal pala yung labor niyan. So ayan mga ka-best friend, at least may idea na rin kayo. Matigas po ito. Ayan, matigas po ikutin. Matigas siya ipihit dahil nga yung bearing niya durog. So yan pala yung issue sa chariot, kahit yung isa rin natin nga chariot ganun din yung nangyari. Yun, at least sa mga hindi pa nakakuha ng chariot at sa mga may chariot, alam nyo na yung diferensya. So hindi siguro nilagyan ng maayos ng grasa yan yung nag-assemble yan, or konti lang yung grasa na nilagay nila dyan, kaya naging ganyan na, umabot ng 1 taon na higit. Yan, ito na yung sitwasyon. So yun mga ka-best friend, thank you sa panonood nyo ng ating vlog sa hapon na ito. Ganito ako dito pagdating dito sa pyesa. Mas malaki pa ata yung nagastos natin kaysa sa nahulog natin dito mga ka-best friend. Yan, thank you for watching guys.